bawal ang Bago pa man tumapak ang mga dayuhan sa ating lupa, ay may sariling na tayong wika at sistema ng pagsusulat. Ito ay ang baybayin at alibata. Ngunit dumating ang ika-16 ng Marso, taong 1521, ang araw na nagbago ang lahat. Sinakop nila ang mga kalupaan na kanilang tinapakan at sinunog ang ating makalumang mga panitikan. Ang kanilang mga misyonaryo ay gumawa ng mga aklat tungkol sa kanilang wika at ang ating baybayin ay naging abesadaryo. Mahigit 300 taon ang lumipas mula nang tayo'y sinakop ng mga Kastila. 300 taon ng paghihirap mula sa kanilang mga kamay. At sa halip na manatiling maging alipin, lumaban ang ating mga ninuno para kalayaan ay makamtan. Wala man silang mamahalin at makabagong sandata at baril, ngunit lumaban pa rin sila gamit ang kung ano ang mayroon sa kanila. At iyon ay ang kanilang tapang, pagmamahal sa bayan at mga panulat. Ang nasyonalismo ng mga Pilipino ay mas sumidhi ng inilimbag ni Dr. Jose Rizal ang kanyang mga nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Ang KKK na pinamunuan ni Andres Bonifacio ay lumaban at itinaya ang kanilang buhay upang matalo ang mga Espanyol. Pagsapit ng taong 1897, ang konstitusyon ng Biak na Bato ay nilikha. Ito ay isang pansamantalang konstitusyon na ginawa ng mga revolusyonaryo sa ilalim ng pamumuno ni Emilio Aguinaldo. Ang konstitusyon na ito ay naglatag ng mga prinsipyo at estruktura ng pamahalaan ng Republikang Pilipino sa panahon ng paghaharap sa mga Espanyol. Noong 1898, matapos ang digmaang Espanyol-Amerikano, ipinagbili ng Espanya ang Pilipinas sa mga Amerikano sa halagang $20 million. Pinangunahan ni Almirante Dewey ang pananakop. Starting today, we will determine the future of these islands. Upang mapaunlad ang edukasyon sa Pilipinas, ipinakilala ang batas bilang 79. By virtues of Law Number 79, we shall promote education as the foundation of the new government. Ngunit lumitaw ang usapin tungkol sa wikang gagamitin sa pagtuturo. For the first 4 years, the vernacular can be used. After that, English will be implemented. Sang-ayon kami! Nakakapagod? Ngunit ipinagbawal ang vernacular at Espanyol sa paaralan. No one should use the native language. Only English is allowed. Hindi rin nawala ang panawagan para sa sariling wika. Si Lope K. Santos ay nagsulong ng pambansang wika. kailangan natin ng wikang magbubuklod sa ating bayan. Noong panahon ni Pangulong Manuel L. Quezon, nilagdaan niya ang kautosang tagapagpaganap bilang 134 na nagtatakda ng wikang pambansa batay sa Tagalog. Ang wika ay kaluluwa ng ating bansa. Ito ay nagbubuklod sa ating Pilipino. Sa kabila ng pananakop, nag-iwan ng panahon ng Amerikano ng malalim na bakas sa ating edukasyon at sa pag-usbong ng wikang pambansa.
Enero 1942, dumating ang mga Hapones. Bawal ang Ingles. Ipinagbawal ang Ingles kaya namayagpag ang panitigang Tagalog. Tinawag itong gintong panahon ng maikling kwento at dula. Sa ilalim ng Philippine Executive Commission, itinuro ni Hongo Tagalog bilang pambansang wika, Public President si Jose P. Laurel, at sa kabila ng digmaan at hirap sa Campodono, nanatiling buhay ang ating panitikan. Tema ng panitikan: buhay lalawigan, pag-ibig, kalikasan, pananampalataya, at pagkamakabayan. Sumibol ang maikling katha at dulang Tagalog. Umunlad ang tula, ang haiku, Gabi ng Tigma. Hangin humahaplo sa palayang lupa. at tanaga. Sa gitna ng dilim, wikang bayan ang naging tanglaw. Gintong panahon, isinilang sa anino ng digma. Hulyo 4, 1946 nang makamit ang tunay na kalayaan ng Pilipinas at ang Tagalog ay naging opisyal na wika kasama ng Ingles. Ang kadena ng kolonisasyon ay siyang tuluyan ng nadurog. Sa panahon ng kasarinlan ay lalong nabigyan pansin ang wikang Tagalog. Sa ilalim ng pagsasaad ni Ramon Magsaysay noong 1955, itinakda na mula Agosto 13 hanggang Agosto 19 ang pagdiriwang ng Linggo ng Wikang Pambansa. Nararapat lamang na ipagdiwang ang ating pambansang wika. Mula ngayon, tuwing buwan ng Agosto ang paggunita at pagkilala nito. Kalaunan, ipinagtibay ng kautosang pangkagawaran bilang 7 na Pilipino ang itatawag sa Wikang Pambansa. Ito ay inaprobahan sa ilalim ni Jose E. Romero, ang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Dumating ang 1972 at ang wikang tinatawag na Pilipino ay nagkaroon ng bagong pangalan na Filipino. Tumungtong ang 1991 at nabuo ang Komisyon sa Wikang Filipino sa ilalim ng pamumuno ni Corazon Aquino. Naglalayon itong payabungin at itaguyod ang wikang pambansa. Mabuti naman at naisipan mong aprubahan ang komisyon ng Wikang Pilipino. Ano bang balak mo dito? Naglalayon itong payabungin at itaguyod ang wikang pambansa. Narapat lamang itong bigyan ng pansin. Hindi matatawaran ang pinagdaanan ng ating wikang pambansa upang humantong sa puntong ito. Sinunog, isinintabi, ngunit bumangon at naging sandatag kalasag ng mga Pilipino sa panahon ng opresyon. Sabi nga ng dakilang si Dr. Rizal, ang wika ang magbubuklod sa bayan. Ang wikang Filipino, ang wikang mapagpalaya.